Samantala, kararating pa lamang ng grupo ng mga bayani malapit sa dakilang timog na labirinto nang makita nila ang kumikislap na liwanag ng teleportasyon. Paglapit nila, nadatnan nila ang mga bag-itong adventurer na nagtipon, sinasabing bigla silang na-teleport nang hindi alam kung paano. Sa di kalayuan, tumambad ang bangkay ng natalong itim na dragon, dahilan upang manggilabat ang buong koponan. Katabi nito si Orhan Dura, ang pumatay sa nakatatakot na halimaw. Nakasandal siya sa isang itim na mahiwagang espada. Umalis siya roon habang ang mahiwagang espada ay unti-unting naglaho na parang buhangin sa hangin. Nag-aalala, patakbong lumapit si Luna sa kanyang kaibigan at sumigaw na kailangan nito ng paggagamot. Ngunit hinawakan lamang ni Orhan ang kanyang balikat at sinabing siya na ang bahala sa iba. Nalito si Luna at nagsimulang maghinala na mag-isa nitong hinarap ang itim na dragon. Kapareho ng hinala, tinanong ni Dirk si Orhan kung iyon nga ang nangyari, ngunit nainis siya nang hindi ito pansinin. Sinaway ni Luna ang tank at sinabing malinaw na si Orhan Dura ang tumalo rito, kaya mas mabuting tanggapin na lamang ng grupo ang sarili nilang kakulangan. Nagalit sa tapang ng dalaga, marahas na sumugod si Dirk, kaya inutusan ni Luna si Pixie na kumilos. Agad lumipad ang asul na liwanag patungo sa lalaki at tinamaan siya ng debuff na pumihil sa kanyang paggalaw. Nang pakiusapan ni Oliver ang dalawa na tumigil, pinawalan ng dalaga ang kanyang kakampi habang galit na nakatitig ang leader ng koponan kay Orhan Dura. Kinagabihan, sa kanyang silid, sinimulan ni Sofia ang pagsulat ng ulat at plano ng misyon. Isinama niya roon ang tungkol sa kanyang kasama, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang gamitin ang una niyang advanced spell, nagturo ng parallel construction, at higit sa lahat, mag-isang tumalo sa kilalang itim na dragon. Habang abala siya, pumasok si Selma na bakas ang matinding pagod at bumagsak sa kama. Nang makita ang kalagayan ng ate, isinama siya ni Sofia upang sabay silang maligo, at doon bahagyang gaman ang pakiramdam ni Selma. Ipinagtapat ng Enchantress ang kanyang ginhawa na ligtas ang nakababatang kapatid. Sumagot ang dalaga na lahat iyon ay dahil kay Orhan Dura. Kaugnay nito, tinanong ni Selma kung ano ang tingin niya sa laban ni Orhan at ng dragon. Ayon kay Sofia, napatunayan nitong napakalakas niya. Alam na iyon ni Selma, ngunit nais niyang maunawaan kung paano siya naging higit na mas malakas kaysa sa iba. Sinabi ni Sofia na alam niya ang dahilan, kaya lalong nainip si Selma. Matapos pakalmayan ng ate, ipinaliwanag ng batang mage na kahanga-hanga ang galaw at mahika ni Orhan. Ngunit ang iba ay batayang teknik lamang, tulad ng itinuro nito sa Team 10 tungkol sa pakikipaglaban ng backline attackers at defenders. Dahil dito, marami siyang natutunan. Gayunman, kahanga-hanga pa ring nagawa niya iyon ng mag-isa. Napagnilayan ni Selma na marahil ay hindi niya kailanman mauunawaan ang tila walang hanggang lakas na ipinakita ni Dura. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kapatid, nagkaroon siya ng ideya, sapagkat naunawaan ng dalaga ang nasaksihan sa sariling paraan. Binigyang diin ng Enchantress kung gaano kahanga-hanga si Sofia. Sinabi rin niyang kabaligtaran siya nito. Nang makita ni Sofia ang lungkot ng ate, niyakap niya ito ng mahigpit at ipinahayag ang paghanga sa katatagan nito, na lagi itong tumatayo sa sariling paa at maaasahan ng marami. Balang araw, nais din niyang maging katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Makalipas ang ilang oras, nagising si Orhan Dura sa kanyang higaan na may matinding kirot sa braso. Agad siyang gumamit ng pain relief spell upang maibsan ito. Tanghali na, at ramdam niya ang pagod at pananakit ng katawan dulot ng laban kahapon. Naabot niya ang hangganan ng kanyang lakas, at sinwerte lamang na walang malubhang epekto matapos gumamit ng napakaraming mahika. Sa bintana, niselayan niya si Selma na umakyat upang anyayahan siyang magtsaa. Sa mesa, humingi ito ng paumanhin sa abala at sinabing nais lang nitong tiyakin ang kanyang kalagayan, kahit pilit ang ngiti. Sagot niya'y maayos siya at nagpasalamat sa pagdalaw. Tumayo si Selma at yumukod, nagpapasalamat dahil sa kanya ay natapos ang ekspedisyon ng walang nasawi. Nataranta si Dura at pinigilan siyang yumuko, iginiit na hindi siya basta-basta. Ngunit sinabi ni Selma na hindi mahalaga ang katungkulan sa sandaling iyon sapagkat iniligtas niya siya at ang mahahalagang baguhan. Paglipat ng usapan, inanyayahan ni Selma si Orhan na magtungo sa angkan ng Sky Knight Silver Rabbit, dahil nais siyang makilala ng leader na may kagagawan sa tagumpay ng misyon. Sa punong himpilan ng grupo, diretsahang inalok ni Vince Barres si Orhan Dura na sumapi sa kanila.
Nais siyang gawing frontline attacker ng Unit 1, ang pinakamalakas sa organisasyon, at irekomenda rin bilang commander. Nagulat ang binata at sinabing bata pa siya. Ngunit tugon ng pinuno ng angkan, sapat ang lakas at karanasang ipinamalas niya. Seryoso, magalang, at masipag siya, mga katangiang kailangan ng isang commander. Tinanong ni Vince Barres si Selma kung sang-ayon ito. Walang pag-aatubiling pumayag siya at sinabing akagagalat niyang makatrabaho si Orhan upang suportahan ang angkan. Sa alok na iyon, naisip ni Orhan na sino man ay agad tatanggap. Gayunman, humingi siya ng panahon upang magpas siya. Ngumiti si Vince at sinabing maaari siyang mag-isip hanggat nais. Bago siya umalis, binanggit nitong nais din siyang makausap ng Adventurers Guild. Nangakong daraan, lumisan ang binata sa punong himpilan ng Silver Rabbit, hindi pa rin makapaniwalang inimbitahan siya ng isang makapangyarihang angkan. Higit sa lahat, naisip niyang magkakaroon siyang muli ng mga kasama, ngunit bumalik sa alaala ang pagpapatalsik sa kanya ng dati niyang grupo. Dumaan siya sa tindahan ng kanyang lolo upang ibalita ang nangyari. Nauunawaan ng matanda ang sakit ng apo at batid na takot itong magamit at itapon muli. Tulad ng sa grupo ng bayani, aniya, hindi, paggamit, ang tamang salita. Ang pag-asa sa isa't isa at pagpunan sa kahinaan ang nagpapalago sa tao. Kaya pinayuhan niya ang binata na pag-isipang mabuti ang desisyon. Pagkatapos, nagtungo si Orhan sa Adventurers Guild at nabahala sa dami ng taong naroon, kabilang ang buong Heroes Party. Sa dulo ng mesa, tinanong ng Guildmaster kung totoo bang mag-isa niyang tinalo ang itim na dragon, at kinumpirma iyon ng Enchantress. May mapanuyang ngiti, sumingit sina Dirk at Anali at sinabing pinahina muna ng kanilang koponan ang dragon kaya napadali ang laban para sa kanya. Pinatahimik sila ni Orhan, iginiit na wala silang ambag. Tumayo si Dirk sa galit, ngunit pinakalma siya ni Luna. Tinanong ni Orhan si Oliver kung dumiretso ba sila sa ika-72 palapag kasama ang bagong enchanter dahil inakala nilang madali iyon matapos mapuntahan ng maraming beses. Nang tumahimik si Oliver at magdilim ang mukha, inisip ni Duran na tama ang hinala. Iginiit niyang tulad ng dati niyang sinabi, mas matalinong sumulong lamang kapag mas handa ang lahat. Dahil marami na ang nasawi sa mas malalalim na palapag, paliwanag ni Oliver, kaya sila nagpalit ng enchanter, akala niya'y makapagpapatuloy sila sa mas malakas ang support magic kaysa kay Orhan. Sumagot si Orhan na hindi siya galit sa pagkakatanggol sa Heroes Party, kundi sa magaan na pagtingin ng leader sa mga enchanter. Itinanggi iyon ni Oliver at sinabing pinahahalagahan niya ang klase kaya nga nag-imbita siya ng panibago. Kung gayon, tanong ni Dura, bakit sila nagsimula agad sa pinakamalalim na palapag gayong alam ni Oliver kung gaano kalaking konsentrasyon ang kailangan ng enchanter sa eksplorasyon? Sagot ni Oliver, ang ginagawa lang naman ng enchanter ay manatili sa ligtas na lugar at magbalik ng buffs kapag nawala na. Sawa na sa ganoong katwiran, tumayo si Orhan at tinukoy ang eksaktong tagal ng buffs ng Heroes Party. Ipinaliwanag niyang kailangang bantayan ng enchanter ang oras upang malaman kung kailan muling ilalapat ang mga ito, habang nagbibigay rin ng direksyon sa koponan. Pagkatapos, tinanong niya si Oliver kung alin doon ang madaling gawin. Samantala, magkasamang naglalakad ang Team 10 sa pasilyo ng punong himpilan ng Silver Rabbit, nag-aalala kung nasaan na si Orhan. Naalala nilang hindi man lang nila ito nakausap matapos ang ekspedisyon. Sa mga nangyari, labis ang paghanga nila sa enchanter at nais nila itong maging kasapi ng Night Sky Silver Rabbit. Ayaw nilang masayang ang pagkakataon kaya nagpasya silang sila mismo ang mag-anyaya. Hinanap nila si Selma upang malaman kung nasaan ang kanilang instruktor. Samantala, nakaupo si Selma sa bangko sa hardin, paulit-ulit na sinasanay kung paano niya aanyayahan si Orhan sa angkan. Iba't ibang paraan ang binubuo niya, kahit alam niyang maaaring ayaw na nitong magkaroon muli ng mga kasama matapos ang naranasan sa Heroes Party. Bukod pa rito, gaya ng ipinakita sa laban kontra itim na dragon nang tanggihan nito ang kanyang buff, hindi siya kailangan ni Orhan at higit itong mas malakas kaysa sa kanya. Dumating ang tatlo at tinanong si Selma kung alam nito kung saan nakatira si Orhan Dura, dahil nais nila itong yayain sa angkan. Inamin ni Selma na gusto rin niya iyon, ngunit sa totoo lang, hindi sila kailangan ni Orhan, sila pa ang magiging sagabal sa isang tulad niya. Sumagot si Logan na alam na nila iyon, ngunit nais pa rin niyang mapasama si Orhan sa angkan upang matuto siya rito ng malapitan.
Sang-ayon si Caroline at nai-imagine na niyang lalakas siya. Si Sofia naman ay nais muling makasama ang dati nilang kakampi. Ayon kay Logan, maaaring mahina sila ngayon at pabigat kay Orhan, ngunit balang araw lalakas din sila at maaaring tanggapin bilang kanyang mga kasama. Sa narinig mula sa mga bata, napagtanto ni Selma na maaari rin siyang matuto pa kay Orhan at lalo pang lumakas. Inamin niyang masyado niyang minamaliit ang sarili at sinabi sa kanila na nasa Adventurers Guild si Orhan Dura. Agad silang kumari pa. Samantala, lumabas si Orhan mula sa guild matapos ang mabigat na pagpupulong. Naiwan ng iba upang talakayin ang parusa sa sapilitang teleportasyon, pagod at nais ng magpahinga. Nang makita ng enchanter ang mga batang papalapit, mabilis siyang pumasok sa masisikip na eskinita sa pagitan ng mga bahay. Mahirap tumakbo dahil sa mga sugat mula sa laban kahapon. Nang marinig niyang papalapit ang tatlo, lumikha siya ng mahiwagang platapormang nagsilbing hagdan, umakyat, at narating ang bubong ng isang maliit na gusali, matagumpay na nakaiwas. Pagdating sa tindahan ng kanyang lolo kinahapunan, naririnig pa rin ni Orhan ang tatlong bata sa labas ngunit pinabayaan niya ang mga ito. Tinanong ng matanda kung bakit niya iniiwasan ang mga bata. Sagot ni Orhan, nagpasya siyang huwag nang sumali sa alinmang grupo, kaya ayaw niyang palungkutin sila. Napatawa ang lolo sa malinaw na malasakit ng apo sa mga bata. Sa kalsada, naghinala ang Team 10 na umiiwas si Orhan dahil ayaw nitong sumali sa Silver Rabbits. Sinabi pa ni Logan at Caroline na aalis sila sa angkan kung iyon ang kailangan upang maging alagad niya. Ngunit ayaw ni Sofia na doon magtapos ang kanilang pamamaalam. Sa loob ng tindahan, napansin ng lolo na tila masaya si Orhan nang pumasok at halatang gusto siya ng mga bata. Nauunawaan niyang naghahanap lamang ang apo ng lugar na matatawag niyang sarili. Ngunit itinuro niyang hindi niya kailangang manatiling mag-isa roon. Maaari siyang tahakin ng bagong landas kasama ang iba. Pagsapit ng gabi, naglalakad si Orhan sa kapatagan, iniisip ang mga sinabi ng kanyang lolo. Biglang sumulpot si Sofia upang magpasalamat sa pagliligtas niya sa lahat kahapon. Itinanong niya kung nasaan ito dahil maghapon nila siyang hinanap. Umiwas si Orhan at tinanong kung bakit naroon siya sa ganoong oras. Sagot ni Sofia, paborito niya ang lugar na iyon at madalas siyang magpunta roon dahil malapit sa punong himpilan ng angkan. Habang nakatanaw sa langit, sinabi niyang kahit sa pinakamadilim na lugar, patuloy na nagniningning ang buwan, at tila nagbibigay ito sa kanya ng lakas tuwing tinitingnan niya. Ipinaliwanag din niya ang pinagmulan ng pangalang Night Sky Silver Rabbits. Ayon sa kanya, tinatawag ding gabay ng gabi ang buwan, kaya layunin ng Silver Rabbits na maging gabay ng mga adventurer. Sa pagkarinig nito, tila may alaala si Orhan ng kaparehong usapan noon, at sumagi sa isip niya ang anyo ng isang dalaga. Sa gitna ng damdaming iyon, diretsahang inanyayahan ni Sofia si Orhan na sumali sa kanilang angkan. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng angkan para sa kanya. Sagot ng dalaga, marami siyang natutunan doon at nakamtan ang hindi mabilang ng ngiti, at ipinagmamalaki niyang ang Silver Rabbit ang kanyang tahanan. Naalala ni Orhan ang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa paghahanap ng lugar na matatawag niyang sarili. Sabay silang muling tumingin sa buwan, kapwa nagmumuni-muni. Kinabukasan, nagtungo ang enchanter sa punong himpilan ng Night Sky Silver Rabbits at ipinaalam kay Vince Barres ang pasya niyang sumali. Pumasok si Selma upang batiin ang kanilang bagong kasama at iabot ang kanyang uniporme. Di naglaon, lumabas si Orhan na suot ang kasuotan ng angkan at nasalubong ang mga batang kanina pa naghahanap sa dati nilang instruktor. Namangha sila nang makita siyang nakasuot ng uniporme ng Silver Rabbit.